Bakit nga ba tayo nagdiriwang ng Santo Niño Festivals? Pit senior dito, halabira doon, but let's be real. How many of us actually know why we're celebrating the baby Jesus? Bakit hindi na lang adult Jesus? Some even say, wala namang Santo Niño sa Bible eh. Plus, mga protestante na nagsasabing idolatry ito at walang prosesyon sa Biblia. Wala daw itong mababasa sa Biblia word for word. Well, today, we're gonna unpack all of that with facts, history, at mga references para sure ka na totoo ang lahat ng sasabihin natin. Tara! First things first. Bakit nga ba tayo nagdiriwang ng Santo Niño Festivals? Let's start with the name itself. Señor, a Spanish word meaning Lord, King, or Master. This acknowledges Jesus' divinity and authority. John chapter 20 verse 28. Santo, a Spanish word meaning holy or saint. Siyempre si Jesus ang ikalawang persona sa Trinity, kaya di siya tinatawag na saint. Then, ang Niño, a Spanish word meaning child. For example, as in the infant Jesus. So, holy child. At ang kahulugan ng pit na kadalasang naririnig sa sigaw na Viva Pit Señor, a contraction of the Cebuano word sangpit, meaning to call upon, appeal, or hail. Even if Santo Niño isn't word for word sa ibang Bible translations, mababasa naman ang Santo Niño sa Spanish Bible translation, Luke chapter 1 verse 35. Ang concept ng Holy Child ay naroon. Matthew chapter 1 verse 21 says, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Sa Luke chapter 2 verse 16, the shepherds found him lying in a manger, isang batang sanggol na Diyos. Historically, nagsimula lahat noong 1521. Si Ferdinand Magellan gave Raha Humabon and Reina Juana the very first image of the Holy Child when they got baptized. Noong 1565 nang bumalik ang mga Kastila, nakita nila yung estatwa na andyan pa rin kahit na nasunog ang bahay. That's why the Agustinians built the Basilica Minor del Santo Niño sa Cebu. At mula noon, lumaganap ang debosyon hanggang sa Aklan at Iloilo na pang lugar dito sa Pilipinas. Okay, so bakit pa rin Batang Jesus? Pwede namang si Jesus na may krus o si Jesus na nagtuturo sa mga disipulo, di ba? Here's the thing, biblically, Jesus himself emphasized the importance of children. Mark chapter 10 verse 14 says, "Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these." Theologically, ang Santo Niño ay nagpapakita ng incarnation, yung pagiging tao ni God. The Catechism of the Catholic Church o CCC 456 states that the Word became flesh to make us partakers of the divine nature. Sa pamamagitan ng pagiging sanggol, ipinakita ni Jesus na handa siyang makisama sa atin sa pinakasimpleng paraan, mga kapatid. Plus, ang Batang Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay nasa kabutihan at kababaang loob, hindi sa kapangyarihan o kayamanan. Para tayong lahat na mga bata sa paningin ni God, kailangan lang nating tumanggap ng kanyang pag-ibig ng bukas ang puso. Now, let's tackle the tough questions. Some Protestants says na idolatry daw ito at wala namang prosesyon o kahit anong katulad na salita sa Biblia na mababasa. First, sa idolatry, the Catholic Church do not worship statues, never did, and never will. CCC 2131 clarifies that sacred images are not gods, rather, they are signs. Through them, we venerate the persons represented. We're directing our worship to Jesus himself. Ang larawan lang ay para tulungan tayong makakonect sa Kanya. The Ten Commandment forbids worshiping other gods. Hindi po ang paggamit ng images ay para sa pagsamba kaagad sa mga Diyos-Diyosan kagaya ng iniisip ng mga kapatid nating protestante. Sa procession naman, while the exact word procession isn't in the original Hebrew or Greek text, ang practice ay naroon na. The Israelites processed with the Ark of the Covenant, 2 Samuel chapter 6. They paraded around the city to honor God. In the New Testament, Jesus led a triumphal procession
when he entered Jerusalem. Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Mga taong naglalakad kasama niya na may mga tao ng palma. The church directory on popular piety, the liturgy says procession are a way to express the pilgrim nature of the church. We're all on a journey to heaven at sama-sama tayo naglalakbay. Now, let's talk about the mother of all Philippine festivals, ang Ati-Atihan sa Kalibo Aklan. Bakit nakalink sa Ati tribe? History tells us na noong mga taong 1280, 10 Bernardatus ang tumakas sa kanilang lupain at dumating sa Panay ang mga katutubong ati na kayumanggi ang balat at mababa pa, ay tinanggap sila ng bukas puso at ibinahagi ang kanilang lupain. Para magpasalamat, ang mga Malay ay sumasayaw kasama ang mga ati. Nilalagyan nila ng itim na pintura ang kanilang mga mukha at katawan para magmukhang katulad ng mga ati. At sumayaw sila habang umaawit. Nung dumating ang mga Kastila at ipinakilala ang Kristyanismo, pinagsama nila itong pagdiriwang sa debosyon sa Santo Niño. Kaya naging Santo Niño Ati-Atihan Festival. Ito ay tinatawag na enculturation, pag-uugnay ng pananampalataya sa lokal na kultura para mas madaling maunawaan at tanggapin ng mga tao. Hindi lang ito parada, ito ay pagdiriwang ng pagkakaisa ng dalawang lahi, lahat para sambahin ang Batang Jesus. Last question, wala raw sa Bible ang fiesta o pista ng mga santo. Atit tradisyon lang daw. While hindi po eksaktong fiesta ang term na ginamit sa scripture o sa Biblia, ang idea ng pagdiriwang para sa Diyos ay laging naroon. The Israelites had annual feasts like Passover, Pentecost, at Sukkot para alalahanin nila ang mga biyaya at milagro ng Diyos. Sa New Testament, ang mga unang Kristiyano ay nagtitipon tuwing linggo para ipagdiwang ang Eucharist at magbahagi ng kanilang pagkain. Acts chapter 2 verse 42 to 47. Parang isang simpleng fiesta lang. Ang simbahan ay nagtuturo na ang mga pista kasama na ang Santo Niño festivals at mga feast ng mga santo ay hindi basta dagdag na tradisyon. CCC 2043 says, holy days of obligation are meant to awaken and nourish faith by making God's mysteries more present in our lives. CCC 1155 adds that feast helps us celebrate the mysteries of salvation throughout the year. At kapag tayo ay nagtitipon-tipon, mas napapalakas pa ang ating pagiging komunidad ng mga Kristiyano. So, there you have it. Ang mga Santo Niño festivals ay hindi lang paganda ng feed o magpasaya lang. Ito ay kwento ng kasaysayan, pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino. Now, here's my question for you. Have you ever joined any Santo Niño festival? O mayroon ka bang sariling kwento tungkol sa debosyon mo sa Batang Jesus? Share mo sa comments below. Let's celebrate our faith as one big family. Viva Pete Señor Halavira! Viva kay Señor Santo Niño! Viva! See you next time guys! Rodeo et Eclesia!